Alam ko minsan may mga sitwasyon tayo na may mga anak na napapagod tumulong, 'no? Kaya mong magbigay kasi naging mabuting magulang sa'yo, yung magulang ko hindi naging mabuting magulang. You know, that's the challenge, especially if you're a Christian. Mainit ngayon sa social media ang usaping ito, kung obligasyon daw ba ng anak na tumulong sa magulang o hindi. So nahati ang opinyon ng mga tao dito. Merong mga nagsasabi na hindi na daw obligasyon, lalo na kung may pamilya na ang tao o siya ay nasa hustong edad na. Meron naman nagsasabi na kailangan pa rin tulungan ng magulang kahit na ikaw ay may pamilya na o ikaw ay nasa tamang edad na. No? Dahil yun daw ay pagtanaw ng utang na loob. Ang sabi naman ng iba, hindi daw responsibility ng anak yun dahil ang pagpapalaki sa anak ay hindi naman dapat inuutang na loob dahil ito ay isang responsibilidad mula sa magulang. So ano nga ba ang tama? Ang tamang opinyon, ang pinakabalansing opinyon tungkol sa usaping ito. And I'm going to talk about this in a balanced way so that no one will feel discriminated or judged pagdating sa ganitong kasela na topic. But I will make sure that uungkatin ko ito mula sa basis na para sa akin ay kinikilala ko na sufficient sa buhay ko, which is the Bible. Itong usaping ito, kailangan tinitingnan siya on two different views. Kaya nagkakaroon ng debate dahil lang tinitingnan lang ang isang side, no? So kunin muna natin dun sa perspective ng anak. Ang nakasulat talaga sa Bible, ang pinakaunang utos ng Diyos na may kalakip na pangako ay i-honor mo ang iyong mga magulang. Ang honor kasi napaka-general niya eh. Isa sa mga sangay nito ay yung pagrespeto, pagbibigay pugay sa magulang. At ang sabi ng Lord sa Bible, ito ay may kalakip na pangako. Ang unang-una ay mabe-bless ka sa tatahakin mo sa buhay. At pangalawa, hahaba ang buhay mo. So yun yung dalawang promises na hindi nababali. When you honor your parent in any way, in many ways, you will be blessed in the land and you will have long life. So now, ang usapin ngayon is, how do you honor your parent? Kasama ba dun yung pagbibigay ng pera? Actually, if you look at it that way, yes, kasama ang pag-honor sa magulang. Hindi lang yung pagrespeto sa salita, kundi sa gawa din. Kung titinan mo kasi, ang pinaka-root ng pag-honor sa isang tao is love. And I'm not saying na dahil ayaw mong magbigay sa magulang isa, hindi mo na siya mahal. Iba kasi yung hindi ka capable na magbigay dahil sa sitwasyon mo. Iba rin yung ayaw mo magbigay dahil gusto mong tiisin. And when it comes to honoring the parent, walang nakasulat sa Bible na kailangan mo lang i-honor ang magulang kapag siya ay mabuti. Meron kasi ako nabasa na ibang mga comments sa ibang post, no? Nasasabi mo lang yan na dapat i-honor na kaya mo magbigay kasi naging mabuting magulang sa'yo. Yung magulang ko hindi naging mabuting magulang. Ang nakasulat talaga sa Bible, no? Honor your parent. Wala nakasulat na honor your parent if they are good and dishonor them if they are bad. Walang ganon. So magulang natin yan eh. And I'm coming from experience, no. My mom was not a perfect mom. No? I grew up without a dad. So, meron lang ako nanay. And yung nanay ko, hindi siya naging perfectong nanay sa akin. Kahit na nagkaroon ako ng mga bagahe sa kanya, no, hindi naging issue yon para hindi ako tumulong no, nung nabubuhay pa siya kasi patay na siya. Merong nakasulat sa Bible that you need to give out of, a cheerful heart. Kasi yun ang gusto ng Lord eh. Nagbibigay tayo ng bukal sa loob natin at may kasiyahan. So, paano yun? Paano kapag gusto mong magbigay pero hindi mo magawa kasi mabigat yung loob mo sa magulang mo? Now, that is the challenge. To be Christ-like is to forgive. To follow the will of God is to disregard sometimes, your hurts. Alam ko valid yung mga hurts natin, no? Ako rin naman may mga hurts ako sa mga tao. But
When it comes to doing the right thing, you will always be the bigger person when you choose to do good, lalo na sa mga magulang mo, and disregard all the issues. Wala pa akong nakitang tao na pinili na maging mabuti sa kanyang magulang ang hindi na bless. Alam ko minsan may mga sitwasyon tayo na may mga anak na napapagod tumulong, no? You know, that's the challenge, especially if you're a Christian. It boils down din talaga sa kung ano ang state ng heart mo sa Lord, kung ano ang character mo, and at the same time, kung ano ang decision mo. Honestly, ang dami kong kilalang tao na nakita ko kung gaano sila kapasensyoso sa pag-honor sa magulang nila pagdating sa pagtulong. And you know what? They're blessed. Saka naalala ko yung kwento ni Senator Manny Pacquiao. Noon daw, ang goal niya noon, kaya siya nag-boxing dahil para lang matulungan niya yung nanay niya, no? Na may pambili ng bigas. You know, that's a very good example of honoring. And look where God took him. Nagpe-pay off ang pag-honor sa magulang, lalo na kapag bine-bless mo ang magulang mo. And pagdating naman sa perspective ng magulang, no, when it comes to expecting help from children, you know, valid naman yun, no? Lalo na kung ang sitwasyon ay hindi naman talaga ideal na hirap sa buhay. Case-to-case basis kasi yan. But if we will look at the Bible kasi, meron akong favorite na principle, sow righteousness and you will reap steadfast love. Kung ano ang tinanim mo, siya ang aanihin mo. And you know what? May mga anak na may issues sila sa magulang. It's not because pinili nilang maging ganon. Usually, mga ano na yan mga issues na matagal na naipon. As a parent, no, ako rin magulang na ako. I'm very careful when it comes to sowing things sa mga anak ko. No? Kasi kung hindi rin naman tayo talaga nakapagtanim ng mabubuting gawa, pagmamahal sa mga anak natin, someday we're going to reap that. Because that's the principle of life. No, we are reaping what we sow. If we sow righteousness sa mga anak natin, someday we're going to reap steadfast love. And also when asking for help, it's always good to lead by example na we don't demand. No, we don't demand, we don't say bad words, we don't sumbat. Because those are killers of natural love na maaari nating maranasan sa mga anak natin. No? Kasi, alam mo, this world revolves around, getting what you deserve, reaping what you sow. So, ngayon naman, baka naman kasi sabihin nyo, oh, El, nasasabi mo lang yan kasi baka hindi mo naranasan. O, syempre, practice what you preach kung sinasabi mo na ikaw ba, tumutulong ka ba sa magulang mo, no? I would say yes, no? Ang nanay ko patay na. Lumaki akong walang tatay. So, when I graduated from college, nag-start ako magtrabaho and syempre maliit pa yung sahod ko nun. Hindi naman kasi agad-agad na, alam mo yun, malaki yung sahod, yung gaganon ka kagad sa career path mo, no? Yung nanay ko, hindi siya yung tipo na nagde-demand. Hindi talaga siya nag-demand sa akin. Lagi nga niya sinasabi na, manipon ka, mo kuwintin dyan. But I know na kailangan niya ng pera. And it's very natural na inherent sa akin na parang may nagsasabi na still small voice na tulungan mo ang mama mo. So, ginagawa ko pag sumasahod ako, no? Christian na ako noon, nagtatithe ako. Unahin ko yung tithe and then bibigay ako kay mama. And then magtitira ako sa allowance ko. Hindi ko nahahayaan na pag-uwi ko ng bahay, paabutin ko pa ng kinabukasan bago ko siya bigyan, paabutin ko pa na hingan niya ako. Hindi. Gusto ko, bibigay ko na kagad. Kasi baka mamalengke siya ng maaga kinabukasan. So, ganon. Even before I graduated from university, nung second year college ako, nakapasok ako sa scholarship ng Jollibee. So, kasi nung nag-college ako, tinutulungan ako ng mga tita ko sa pag-aaral. So, nung second year college ako, nag-try ako ng scholarship sa Jollibee. Nagtrabaho ako sa Jollibee at the same time, nag-aral. So, nagkaroon ako ng parang 10,000 pesos sa tuition yun mapupunta.
And sasahod pa ako habang nag-duty ako doon. Nung time na yun nagdo-dorm ako, my mama had no way of knowing. Hindi niya malalaman na nakapasok ako sa scholarship kung hindi ko rin naman sasabihin. And you know what I did? Sinabi ko sa kanya, Ma, may discount ako sa tuition ko ng 10,000. Ito na lang ang ibigay mo, pakisabi kay auntie. Ito na lang yung ibigay mo na tuition. And you know what? That's one way of honoring and helping. I don't know, hindi ko ma-attempt na lokohin yung nanay ko sa pera, no? Never ko siyang niloko sa pera, lalo na sa tuition ko nung college ako. Hindi ko ma-attempt kasi alam ko yung sakripisyo niya eh. Bagamat hindi kami ganun ka-close, no? Na hindi ko kaya kasi nakikita ko yung hirap niya. Bagamat minsan alam mo yon na nanenermon siya, may mga hindi rin naman siya perpektong nanay talaga, no. May mga rin siya lalo na nung bata ako, mga frustrations niya sa akin. Pero kahit gano'n, hindi ko ma-attempt na hindi siya i-honor sa mga gano'ng bagay. And then nung third year college ako, nakapasok ako ng scholarship sa school. So, nagkaroon ako ng 100% tuition discount. Duty ako sa school. Again, my mama had no way of knowing it kung hindi ko sasabihin. So, kung hindi ko sasabihin, meron akong extra na pera. And my discount that time was 19,000. That was 2008, year 2008. And imagine mo yun, 19,000, pwede kong maumit yun. Hindi ko sasabihin sa nanay ko, no? Pero hindi ko din magawa, no? In-honor ko siya. Sabi ko, Ma, nakapasok ako sa ganyan. Eto na lang ang babayaran. Na lang, miscellaneous sa kalam. So, parang mga 6,000 na lang. 19,000 wala. Na. So, ganun, no? And ngayon ba, tumutulong ako? Wala na si mama. Wala rin naman akong tatay. Pero meron akong biyanan. So, tumutulong ba ako sa biyanan? Tumutulong ba kami? Yes, no. Actually, kami mag-asawa, agreement namin, kung buhay ang nanay ko, tutulong kami sa nanay ko. Pero dahil wala na siya, nagbibigay ako kahit papano sa mga kapatid ko, mga tita, no? And, of course, may anak kami, may pamilya na. Priority pa rin yun. But you know what? There's always a way to help when you want to help. Sabihanan ko, minsan, actually, madalas, nagsisend na lang ako sa kanya na hindi alam ng asawa ko. And then I will update my husband, nagbigay ako kay mama. So, meron bang time na hindi kami nakapagbigay sa biyanan ko or sa kung sino man ang need namin tulungan? Yes, nagkaroon din naman kasi hindi naman kami mayaman. Pero we let our biyanan know na, Ma, pasensya na, yan lang kasi ito po yung mga bayarin namin ngayon. And do we feel obligated to do that? No. Because it's one way of honoring our parent. No? Kahit biyanan ko siya. Magulang ko siya magulang ko na siya. So, ganun ang ganun ang prinsipyo ko. Sana it gave light to you na na-inspire kayo, no? Always remember, everything roots down sa pagmamahal. At wala pa akong nakita na piniling maging blessing sa ibang tao na hindi siya na-bless din ng Panginoon. No? So, yun lang. Sana nakatulong. Take your time to reflect on this. No, I don't judge yung mga hindi tumutulong or ayaw. And, kudos naman dun sa mga, they practice the kind of help. So, yun lang. Sana nakatulong. Salamat.